Magandang hapon po. Nag-amok at namaril ang isang umano'y retiradong miyembro ng Philippine Marines sa Caloocan City. At ang kanyang pinag-initan ang mga naabutan niyang nakatambay. Sugatan ang kanyang kaibigan na tinamaan ng bala ng umawat. Nakatutok si Bea Pinlac. Pauwi mula sa inuman sa Barangay 8 Caloocan ang 59 anyos na lalaking ito kasama ang kanyang kaibigan. Napatigil sila sa gitna ng kalsada nang tila na pag-initan ng lalaki ang ilang nakatambay roon. Pilit naman siyang inawat ng kanyang kaibigan. Ang lalaki na retiradong miyembro umano ng Philippine Marines, armado na pala ng baril habang nag-aamok. Adik ka? Okay ka lang, ya? Ha? Okay ka lang po ba? Adik ko kinuha ko rito. Adik ka ba? Hindi nagpaawat ang suspect na winasiwas pa ang kanyang baril. Maya-maya, kinasanan niya ito at saka umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagtakbuhan ang ilang nakaalitan ng suspect pati ang kanyang kaibigan. Muli pang nagpaputok ng baril ang suspect. Nadaanan niya itong mga kabataan na ito na kumakain sa isang karinderya. At sinita niya ito. At ang sabi niya ay napagkamalan niya daw po itong mga adik. So nasagot siya ng isa sa isang kabataan. At yung pong dahilan upang bumunot ng baril itong suspect natin at bigla na lang po silang pinutukan. Dinala sa ospital ang kaibigan ng suspect na umawat sa kanya matapos itong tamaan. Tinamaan po sa hita. Daplis lang naman ho ito kaya pinauwi rin po siya sa bahay. Naaresto ang suspect sa kanyang bahay. Dahil nakainom at armado pa ng baril ang suspect, Nagpanggap po akong barangay kagawad at sinabi ko kung meron siyang reklamo na kailangan ayusin. So naniwala naman po siya at pag bukas niya po ng gate, yun na po, nadakma ako na po siya at nagpambuno kami at naaresto na po namin. Sundalo ako! Bumaba ka! Minura mo pa kami ha? na-recover din ang baril na ginamit niya sa krimen. Nang kuhanan namin ng panigang suspect, ayon sa pulisya, hindi na siya inireklamo ng kanyang kaibigan. Pero may kinakaharap pa rin siyang reklamong attempted homicide at alarms and scandal. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng Toll Regulatory Board ang pamunuan ng North Luzon Expressway kaugnay sa matinding pagbaha sa NLEX na naging sanhi ng ilang oras na pagka-stranded ng mga motorista. Ang sabi po ng NLEX, may mga ginagawa rin silang hakbang para maiwasan itong maulit. Nakatutok si Darlene Kai. Dahil sa magdamag na malakas na buhos ng ulan, unti-unting tumaas ang baha sa NLEX Balintawak southbound sa North Luzon Expressway noong Lunes. At humaba na rin ang humaba ang pila ng mga sasakyan. Dahil sa matinding baha, ilang bahagi ng NLEX ang hindi madaanan. Mahigit 6 na oras stranded ang mga motorista dahil sa magdamag na walang galawan. Naglabas ang Toll Regulatory Board ng show cause order sa NLEX Corporation para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng administrative sanctions kaugnay ng matinding baha. Sabi ng TRB, Mayo pa lang daw ay nagpaalala na sila sa toll operators na maghanda para sa tag-ulan. Gusto natin malaman ano ba nangyari, ano ba ang problema. Malaman natin kung anong problema para tulong-tulong tayong masolusyonan yung mga problema. Bahagi raw ito ng investigasyon ng DOTR para malaman kung paano sosolusyonan ang pagtaas ng tubig sa NLEX kapag tuloy-tuloy at malakas ang ulan. Sabi ng NLEX Corporation, nagpadala na sila ng sagot sa TRB. Nag-inspeksyon din ng NLEX team sa mga ilog at estero na nagsisilbing labasan ng tubig mula sa mga pumping station ng expressway, pati sa water pumping stations. Sinusuportahan daw ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang pagtutulungan sa pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa NLEX. Sana raw magkaroon ng programa sa flood control ang NLEX. Coming alone inside our city, we're already fixing our issues. So what more sa kanila, di ba, na binabato na lang yung problema sa LGUs. They have more expertise, they're bigger company with more resources. So I expect more from them. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Winner by default si PNP Chief General Nicolas Torre sa kanilang boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na hindi dumating. Pero giit ni Duterte, hindi naman niya hinamon si Torre.
Nakatutok si Katrina Son. Naghiyawan ang mga tao sa Rizal Memorial Coliseum nang lumabas si PNP Chief General Nicolas Torre III. Suot ang kanyang pulang boxing jersey at gloves, handa na para sa boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Maya-maya, nag-countdown. At nang matapos ang bilang at wala si Duterte. Winner by default si Torre dahil sa hindi pagdating ni Duterte. May mga statements na rin siya na hindi na rin darating. Kaya itunuloy na lang natin sapagkat marami ang nagbayad. Marami ang nagbayad. Nakalikom tayo ng mga 350,000 na sa gates. So we have to show up and give the people what they expect. Ayon pa kay Chief PNP Nicolas Torre na ito na raw ang huling beses na papatol siya sa hamon ni Acting Mayor Baste Duterte. Pagbibigay din niya na pinatulan lamang niya ang boxing match dahil gusto niya makalikom ng pondo para makatulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Ayon kay Torre, 16.3 million na cash donation ang nalikom sa event. May donasyon pa raw na isang truck ng mga bigas at delata. Nagbigay rin si boxing champ Manny Pacquiao ng belt para i-auction. Dagdag ni Torre, walaan niya silang nagastos sa event. Matapos niyan ay nagpunta siya sa Baseco para mamigay ng ayuda. Inorganisa ni Torre ang laban matapos ang pahayag na ito ni Duterte noong nakaraang linggo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, arang kumakaya bita. Pero sabi ni Duterte sa kanyang bagong podcast, Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bobogbog kita. Nauna nang sinabi ni Duterte na hindi siya makakapunta ngayong linggo dahil may mga gagawin siya. Pwede raw sana siya kung sa Martes o Miyerkules ng susunod na linggo. Sabi ni Torre, hindi raw niya mahihintay ang schedule ni Baste, lalo't marami rin anya siyang trabaho. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Tingin na ilang retiradong maestrado ng Korte Suprema, taliwas sa umiiral na patakaran ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw maaaring basta ipatupad na lamang ng Korte Suprema ang anilay mga bagong patakaran. Nakatutok si Joseph Moro. Ang pag-dismiss daw ng House of Representatives sa 3 naon ng impeachment complaint ang dahilan kung bakit bawal na ang paghahain ng ika-4 na impeachment complaint na nasa Senado ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng Korte noong Biyernes na isinulat ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, magsisimula ang 1-year bar mula sa initiation o pagsisimula ng isang impeachment complaint kung hindi inaksyonan o kapag dinismiss o kaya'y bahagyang naaksyonan o partially acted upon. Desyembre 2024, may inihaing 3 impeachment complaint pero inarchive ito ng Kamara at pinaboran ang ika-4 na complaint na siyang pinagbotohan ng mayorya at iniakyat sa Senado. Sabi ng Korte Suprema, binigyang prioridad dapat ng Kamara ang mga naunang reklamo. Ang pagdidismiss daw sa mga ito pabor sa ika-4 na complaint ay nag-trigger o nagpagana sa 1-year bar. Sa separate concurring opinion ni Associate Justice Rodil Salameda, ang hindi raw pag-aksyon ng Kamara sa 3 naunang complaint ay nagsalba kay Duterte para hindi na sumagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag pa ng Korte, nilabag ng Kamara ang karapatan ng bise para sa due process dahil sa isinumitang sagot ng Kamara, kinumpirma nitong hindi raw nabigyan ng pagkakataon ng bise na marinig tungkol sa mga ebidensya laban sa kanya. Sabi ng Kamara, hindi na ito kailangan sa ilalim ng konstitusyon. Sabi ng Korte, ang pagkiling sa ika-4 na complaint at paglabag sa karapatan ni Duterte, grave abuse of discretion o pag-abuso sa kapangyarihan ng Kamara. Kaya void ab initio o walang bisa mula sa simula pa lamang ang articles of impeachment na nasa Senado. Hindi raw ito magagamit ng Senado sa impeachment. Pero sabi rin ng Korte, hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga aligasyon. Ang anumang desisyon daw ay makakamit lamang sa pamamagitan ng isa pang impeachment process na didinggin at nahatulan ng Senado. Pero para kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, tila nagbigay ng bagong definisyon ng Korte kung kailan nagsisimula ang isang impeachment case na taliwas sa umiiral ngayong patakaran.
Sa ngayon kasi, batay sa desisyon ng Korte sa Francisco Jr. versus House of Representatives noong 2003, itinuturing na initiated ang isang impeachment complaint kapag nailagay na ito sa order of business ng Kamara at ni-refer sa committee. Pero sa bago-anyang definisyon, batay sa desisyon ng Korte Suprema, maituturing na rin na nasimula ng isang impeachment complaint kapag hindi ito na-refer sa komite, dinismiss o inarchive tulad ng nangyari sa 3 naunang reklamo. Apelanes kuna sa Korte Suprema ituring na valid o may bisa ang mga aksyon na nakaayon sa dating definisyon sa ilalim ng Doctrine of Operative Facts at gamitin na lamang ang bagong definisyon sa mga susunod na kaso. Ganito rin ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ang ginagawa ng Supreme Court, retroact nila to this case. The House, the people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. You know, doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time. Wala rin daw pagdinig na hinihingi ang unang definisyon sa mga impeachment complaint na pinagbotohan ng mayorya. Ang sabi niya ng Supreme Court, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. That will require time. Para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring umapela ang Kamara sa Korte Suprema para maitama ang mga umano'y pagkakamaling ito. I think out of courtesy naman to the Supreme Court, hintayin nila yung motion for reconsideration. Let's give the Supreme Court an opportunity to correct itself. So, kahit na unanimous sila, we can point out na, first of all, meron namang approval. Maaaring nalabag din daw ang karapatan ng Kamara. That's normally the case, no? Dapat may oral argument. In this case, there are 2 petitions sa Supreme Court kay VP Sara at saka kay Attorney Torion. The House was never made to comment. Kasi pag you were not heard through a comment, through an answer, walang due process yun eh. Ito, walang order for the House to comment. Para kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, respetuhin daw ang desisyon ng Korte Suprema pabor man ng publiko dito o hindi. Pero maaari pa raw umapela o humingi ng klarifikasyon ang Kamara. Kung siya lamang daw sa halip na tila magmadaling maglabas ng desisyon, dapat daw nag-issue muna ng status quo order ang Korte o huwag munang dinggin ng Senado ang impeachment complaint habang may dinidinig na petisyon. Sana rin daw nagsagawa ng oral arguments para rito bago nagkabotohan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.